Pa-shoutout Idol GD, birthday ko ngayong May 17. Last year pa ako nakasubscribe sa'yo at naaaliw ako sa story mo po dito sa Kwentong Bayan, ang Ninuno. Lahat po, naka-update ako tuwing gabi. Nakikinig ako bago matulog since sa gabay ng balaw, gabay ng tatlong tikbalang at gabay ng mandirigmang engkanto. Dina-download ko lang po para makatipid sa load. Sana mapansin Idol at makahirit man lang ng kahit anong item po. Gusto-gusto kong bumili. Di pa upward. Salamat Idol. More story, mabuhay. Happy birthday sa'yo, Vince Ahmad. Maligayang kaarawan. Message mo ko dito sa ating TikTok. Yan. Para dyan sa nare-request mo. And yung iba nating kabayan, if ever gusto nyo magpa-shoutout, may papabati kayo sa ilang lugar ninyo, comment nyo lang dito. Shoutout ko sa next upload and pakifollow din sana ako dito sa TikTok natin. Diyan tayo mag-usap-usap, mga kabayan, kabayan collectors. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Anjo. Taong 2020. Nabas, Aklan. Nagtatrabaho bilang isang delivery rider itong si Anjo sa probinsya ng Aklan. Dahil sa pandemya, pinasok ng binata ang ganitong trabaho. Hindi makalabas sa mga tao at umaasa lamang sa mga delivery rider upang magpabili ng kanilang pangangailangan. Malaki ang kita dahil ng mga sandaling yun, iilan lang ang kagaya niya sa lugar. Malalayong bahagi ng Aklan ang pinaghahatira ng binata mula sa kapital ng probinsya hanggang sa pinakadulong bayan ay nahahatiran. Kadalasan ipinapadala ng mga tao pagkain at pangunahing pangangailangan. Kung minsan may mga gamot, gamit sa ospital, mabilis lang ang trabaho dahil wala gaanong sasakyan. Kumikita ang binata ng mahigit 2,000 kada araw, kaya naman kahit gaano kadelikado ay hindi ito alintana. Dahil din sa trabahong ito, nabago ang paniniwala ng binata. Si Anjo ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga aswang, engkanto, mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Ngunit nabago ang lahat nang mapadpad siya sa isang sityo sa lugar ng Nabas. Pare, parang wala nang pahinga yan ah. Ilang biyahe na yung ginawa mo? Wika ni Chito. Pang-apat pa lang to pre. Ikaw nga tong bakbak sa biyahe. Makamagkano ka na? Tugon ni Anjo. Kunti pa lang. Nakabawi pa lang sa Panggas. Kakagaling ko lang ng Altabas pare. May dinala akong gamit ng mga doktor galing dito sa Kalibo. Alam mo naman ang daan papunta dun. Oo nga eh. Tara, hanap muna tayo ng makakainan. Naku pare, may kukunin pa akong delivery sa kabilang barangay. Mauna ka nang kumain. O sige, bahala ka pre. Kakain muna ako, tanghali na din eh. Ingat ka ha. Ikaw din pare, kita na lang tayo mamaya. Pag-uusap ng magkaibigan. Si Chito ang nagrekomenda kay Anjo para maging delivery rider. Tamang-tama lang dahil nagtanggalan sa pinapasukang trabaho ng binata. Kailangang matustusan ang pangangailangan ng pamilya kaya hindi ito nagdalawang isip na mag-apply. Ilang araw pa lang nang makapagsimula si Anjo, kumita na ito ng higit pa sa sinasahod niya. Isang araw, nakapag-uwi ang binata ng kulang-kulang 3,000 kaya sinipagan pa nito ang biyahe. Palaki ng palaki ang kinikita, kaya naman kahit araw ng linggo, hindi nagpapahinga si Anjo. Sinasaway na ito ng mga magulang, ngunit ang dahilan ng binata, kailangan niyang kumita para makapag-ipon. Hilig din ng binata ang pagmumotor, kaya baliwala sa kanya ang malalayong biyahe. Hindi ito nakakaramdam ng pagod. Sa halip natutuwa pa ang binata sa tuwing may ihahatid ito sa labas ng bayan.
hanggang sa may natanggap na delivery papunta sa bayan ng Nabas. Dahil hindi kalayuan sa kanya ang pagkukunan ng ihahatid, hindi na nagdalawang isip ang binata. Kinuha niya ito. Pagdating sa bahay ng magpapatid, nagtaka si Anjo dahil ayaw nitong lumabas. Sinabihan pa ang binata na kunin sa mismong tapat ng pintuan ang ipapadala at ang bayad. Ayon sa nagpapadala, ang laman ng karton na yun, mga nagyeyelong karne ng baboy. Hindi nag-usisa si Anjo. Dali-dali niya itong kinarga sa motor at nagpatuloy na sa biyahe. Halos 1 oras bago siya nakarating sa bayan ng Nabas. Nagtanong ang binata tungkol sa pagdadala nitong lugar. Ngunit wala ni isa sa mga taga roon ang pumansin. Hanggang sa napaupo ito sa isang tindahan, may 2 kalalakiang nakatambay. Batay sa suot ng mga yun, tanod sila ng nasabing barangay. Mawalang galang na po sa inyo. Pwede po ba magtanong kung saan dito yung Sitio Buntod? Wika ni Anjo. Nako, Sitio Buntod baka mo. Ano kailangan mo sa lugar na yan, iyo? Maghatid lang po sana ng karne ng baboy. Alam niyo po ba ang daan? Alam namin. Pero ang payo ko sa'yo, huwag ka nang tumuloy papunta sa lugar na yun. Maggagabi na, delikado. Kaso po, kailangan ko talaga maiatid yung dala ko eh. Kung hindi ho, baka mabulok. Sige na po, paturo na lang po ng daan. Ay nako, sige. Pero wag mo kaming sisisihin ha. Binalaan na kita. Takin mo ang landas na ito. Sa bandang dulo, kumaliwa ka, diretso lang. Pag may nakita kang pahon na daan, yun na yung papasok sa Sitio Buntod. Salamat po Manong ha. Sige po, mauna na ako. Pinaandar ng binata ang motor. Pumunta sa direksyong itinuro ng tanod. Medyo padilim ng mga sandaling yun at hindi pa maganda ang daan. Maliban dito, medyo mataas na paahon ang lalakbay ng binata. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Anjo. Ilang sandali ang lumipas. Narating ng binata ang bukana ng Sitio Buntod. Hindi kagaya ng ibang lugar. Walang nagbabantay na tanod. Tuloy-tuloy sa pagpasok ang binata hanggang sa marating nito ang bahay ng paghahatiran. Kumatok sa pintuan ng binata. Ilang sandali lang may nagbukas na matandang babae. Anong kailangan mo, iho? Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? May ihahatid lang po sana ako. Galing po sa bayan. Ito po oh. Inilapag nito ang kahon ng karne. Nagpaalam. Mag-iingat ka sa daan pabalik. Tandaan mong mabuti ang dadaanan mo para hindi ka iligaw ng mga taglugar. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero salamat po sa payo. Mauna na po ako. Tumuloy na si Anjo sa biyahe. Nakababa ito ng ligtas papunta sa bayan ng Nabas. Ngunit ang ipinagtataka, habang palabas siya ng Sitio Buntod, isa-isang naglabasan ang mga tao. Ngunit nang papunta pa lang siya, ni isa sa mga yon ay hindi lumabas. Pagdating sa bayan, nagpahinga sandali ang binata para magsindi ng sigarilyo. Nag-aantay pa ng delivery para may maisabay sa biyahe. Ngunit sa halip na gamit ang ikakarga, isang lalaki ang nakiusap sa kanya na sumakay. Pare, papunta ka ba ng Kalibo? Pwede ba ako makisabay? Huwag ka mag-alala, magbabayad naman ako eh. Wala lang masasakyan dito. Kailangan kong makababa ngayon eh. Walang problema, ito. Isuot mo yung isa kong helmet, tara. Para hindi tayo abutan ng dilim. Sumakay ang lalaki. Muling nagpatuloy sa biyahe ang binata. Hindi nagsasalita ang pasahero, kaya hindi rin umimik si Anjo. Ilang sandali pa napagpasya nito na dumaan sa gasolinahan upang magpakarga. Pare, magpapagasolina lang ako ha. Baka maubusan tayo eh. Hindi sumagot ang pasahero.
nang huminto ang binata sa gasolinahan. Laking gulat nito dahil wala na sa likod ang lalaking sakay. Tinanong pa niya ang nagtatrabaho sa gasolinahan. Ang sabi nito wala siyang sakay nang huminto. Nakasabit din ang helmet sa kanyang upuan. Napamura si Anjo dahil alam niya na may sumakay sa kanya sa bayan ng Nabas. Dito na nagsimulang mataranta ang binata. Matapos magpakarga ng gasolina, mabilis na nagpatakbo palayo. Hindi maalis sa isip ng binata ang nangyari. Habang nagpapatuloy sa biyahe, kumalam ang sikmura. Sa isip ni Anjo baka dahil lang sa gutom, naganap ng makakainan ng binata ngunit sarado na ang mga tindahan. Maagang nagsasara ang mga ito, alinsunod sa kautusan ng pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng pandemya. Minabuti na lang ni Anjo ang magpatuloy. Ilang sandali pa, nakarating na ito sa bayan ng Kalibo. May mga ilaw na ang kalsada. May nakikita itong mga kasamahan sa trabaho. Nagkakabatian ang mga ito. Hanggang sa makita ni Anjo ang kaibigang si Chito. Uy pre, saan ka nang galing? Para yatang marami kang kita ah. Hindi, sakto lang. Galing ako ng Nabas sa Sitio Buntod. Nagatid ng karne ng baboy. Sitio Buntod. Nagbibiro ka ba pare? Hindi pre, bakit? Ang sabi mo, galing ka ng Sitio Buntod. Paano ka nakalabas ng buhay? Ano bang sinasabi mo? Wala namang problema dun ah. At saka, ano bang meron sa lugar na yun? Kahit yung mga tanod sa Nabas, parang ayaw sa aking ituro yung daan eh. Maswerte ka nakabalik ka dito nang hindi wasakan tiyan. Pre, baryo ng mga aswang yung lugar na yun. Walang nagpupunta dun. Sa oras na makapasok ka, hindi ka na makakalabas. Gagawin kang pagkain ng mga taga dun. Nako Chito, puro kakalokohan ha. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit buhay pa ako? Hindi ko alam pare. Siguro nga, sabi-sabi lang yung tungkol sa baryo na yun. Ginawa lang panakot ang mga tao para walang pumasok sa lugar at maging sanhi ng gulo. Masyado kasi kayo naniniwala sa mga pamahiin eh. Yan tuloy, napaka-nervyoso nyo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya nakisali ang isa sa mga kasamahan sa trabaho. Hindi haka-haka o katang-isip ang tungkol sa Sitio Buntod. Doon ako lumaki. Pugad ng mga aswang ang lugar na yun. Kaya kung totoo mang doon ka nang galing, maswerte ka dahil nakalabas ka pa ng buhay. Doon ka lumaki. Ibig sabihin aswang ka din? Hindi. Dahil bago pa man maging pugad ng aswang ang lugar na yon, isa itong tahimik na pamayanan. Binata pa ako nung umalis kami doon eh. Wika ni Jack. Dagdag pa nito, nag-umpisang mag-alisan ang mga tao nang mapabalitang sinasapian ang isa sa kanilang kababaryo. May mga nagpunta ng albularyo at mga pare, ngunit imbis na gumaling, lalo pang lumala ang sitwasyon. Kumalat na parang sakit ang sanib. Itinali ang naapektuhan. Halos kalahati ng kabuang populasyon ang nawaan. Hanggang sa isa sa mga nasaniban ang nakawala. Sinalakay nito ang isang bata at kinain. Hindi na din kayang apulahin ng mga albularyo at pare ang nangyayaring kaguluhan. Kaya hinayaan na lang nila ang lugar. Pinayuhan ang mga residenteng hindi pa naaapektuhan na umalis. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero kung totoo yung sinabi mo, bakit nila ako hinayaang umalis? May posibilidad na sinundan ka nila. Sinundan para saan? Para malaman ang tirahan mo syempre. At doon sila sasalakay. Delikado ang ganun ha. Lalo pa kung may sanggol sa tahanan. Sumagi sa isip ni Anjo ang kakapanganak na kapatid. Kung sakaling totoo man ang kwento ni Jack, maaaring nasa panganib ang buhay ng mag-ina. Kung totoo man ang sinasabi nyo, maaaring nasa panganib ang buhay ng kapatid at pamangkin ko. Kailangan ko nang umuwi para mabalaan sila. Mas delikado kung uuwi ka ngayon pare.
Ang payo ko pagpabukas mo na lang. Tawagan mo ang pamilya mo, magdahilan ka. Pero anong sasabihin kong dahilan na papaniwalaan ng nanay at tatay ko? E di sabihin mo nahuli ka o hindi kaya nasiraan. Pare seryoso ang panganib na dadalin mo sa pamilya mo kung uuwi ka ngayong gabi. Tama si Jack pare. Ang mabuti pa, doon na muna tayo sa bahay ni Jack. Natatakot din tuloy ako umuwi. Magkasama tayo ngayon eh. Baka masundan din ako eh. Dahil natakot sa kwento ni Jack at Chito, pumayag si Anjo na doon muna matulog sa bahay ng kaibigan. Matapos magkasundo, kagad silang umalis. Pare, dito ba sa inyo hindi delikado? Baka sundan tayo at may mapahamak dahil sa akin. Huwag kang mag-alala dahil hindi sila makakapasok sa bahay. Matinik na albularyo ang tatay ko. Tara, pasok tayo para siya mismo makapagkwento sa'yo. Wika ni Jack. Pagpasok nila sa tahanan, kagad silang sinalubong ng ama nito. Pagpasok nila sa tahanan, kagad silang sinalubong ng ama nito. Sabihin niyo sa akin, bakit kayo nagsama ng engkanto? Tay, si Anjo at Chito mga kaibigan ko. Dito muna sila magpapalipas ng gabi. At saka ano pong engkanto? Ang isa sa mga kasama mo, may nakasunod na engkanto. Itinuro ng matanda si Anjo. Napalingon ang dalawa sa kanya. Yan nga po ang dahilan kung bakit dito muna sila matutulog. Nanggaling kasi itong si Anjo sa Sitio Buntod. Sityo Buntod baka mo. Buti buhay ka pa. Yung engkantong kasama mo, Engkantong, nasan po ba yan? Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang lalaki. Nakisuyo sa kanyang sumakay mula sa bayan ng Nabas. Teka, ikaw yung lalaking nakisabay sa akin kanina. Oo, ako nga. Pasensya ka na kung bigla ako nawala. Ayoko lang makita ng mga taga-buntod na sinusundan kita. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi na nakapagsalita ang engkanto dahil ang ama ni Jack ang sumagot sa tanong ni Anjo. siya ang dahilan kung bakit ka nakalabas ng buhay sa sityo. Engkanto, alam kong mabuti ang hangarin mo kaya hindi kita maaaring payagang pumasok sa akin tahanan. Puno ng pangontra ang paligid ng bahay ko, maaari kang masaktan. Nauunawaan ko, matandang manggagamot. Ngayong nasa ligtas na kamay na ang binatang to, aalis na ako. Nga pala, ang pangalan ko ay Joaquin. Matapos magpakilala, naglaho ang engkanto. Kanina pa ba siya nakasunod sa amin, Tay? Oo, siguro hindi nyo lang napapansin, pero siya ang una kong naramdaman pagdating nyo. Halina kayo, pumasok kayo sa loob ng bahay. Tugon ni Mang Adolfo. Naganda ng makakain ang ina ni Jack. Habang nag-aantay, nag-usap sina Anjo kasama ang matanda. Pinaliwanag dito ang buong pangyayari at kung paano silang umalis sa Sitio Buntod. Masaklap ang nangyari sa sityo na yon. Ayaw lang paniwalaan ng mga tao ang sinasabi ko noon. Kung nakinig lang sana sila sa akin, hindi nila sinapit ang napakadilim na kapalaran. Naibahagi nga sa akin ni Jack ang mga nangyari po doon. Pero ano po bang ibig niyong sabihin, Tatang? Ano ba nangyari sa Buntod? Isang sumpa ang bumalot sa bayan. Nang tanggihan ng isang dalaga ang pag-ibig ng maharlikang engkanto. Naging interesante para kay Anjo ang sinabi ng matanda, kaya hinayaan niya itong magkwento. Ayon kay Mang Adolfo, ang dalagang nagustuhan ng maharlikang engkanto ay anak ng isang albularyo. Simula nang isilang ang dalaga, naipangako na ito ng ama sa engkanto kapalit ng kakayahan na manggamot. Ngunit ang kasunduan, sa oras na tumungtong ang bata sa tamang edad, kukunin niya ito para maging asawa. Nung una, sumang-ayon ang manggagamot,
Ngunit nang dumating ang takdang panahon, binali nito ang kasunduan. Pinatay ng manggagamot ang engkanto, itinakas ang anak. Sa paglipas ng panahon, muli silang bumalik sa sityo sa pag-aakalang hindi na sila gagambalain pa ng engkanto. Ngunit lingid sa kalaman ng manggagamot na matagal na silang inaantay ng pamilya ng maharlikang engkanto para gantihan. Isinumpa ng hari ang dalagang maging aswang at ang bawat makagat o masugatan nito ay mahahawa. Pinagtakba ng matandang manggagamot ang nangyari at sinabing sinapian ng demonyo ang kanyang anak. Ito ang naging paniniwala ng buong sityo, pero ang katotohanan, isang malagim na sumpa ang bumalot sa kanilang lugar. Nang mga panahon yun, nag-alok ng tulong si Mang Dolpo. Alam nito ang solusyon sa kanilang sumpa at yon ay patayin ang anak ng manggagamot at ialay ang katawan nito sa maharlikang engkanto. Ngunit hindi pumayag ang manggagamot. Mas gugustuhin pa nito na maging aswang ang anak kaysa maging alay sa mga engkanto. At dahil wala nang ibang naisip na paraan, napilitan si Mang Dolpo na ilayo ang kanyang pamilya sa nakagisnang pamayanan. Iniwan ang malawak na lupain at mga ari-arian. Namuhay ang mga ito na malayo sa sityo. Ngunit hanggang ngayon, binabagabag pa din ng konsensya si Mang Dolpo dahil wala siyang nagawa para iligtas ang mga kababaryo. Balik tayo sa kasalukuyan. Habang nag-uusap, may kung anong kumalabog sa bubong. Napatayo si Jack. Kagad kumuha ng buntot pagi. Lintik! Mukhang nandito na sila. Wika nito sabay labas ng bahay. Hindi sila nakinig sa kaibigan mong engkanto. Mukhang matindi ang pagnanais sa mga aswang na kunin ka at mga mahal mo sa buhay. Dinampot ng matanda ang tungkod. Sinundan si Jack sa labas ng bahay sa kagustuang makita ang mga mangyayari. Sumilip ang binata sa maliit na siwang ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Anjo nang masipat ang isang babae. Nakatayo sa harapan nila Mang Dolpo. Ito din ang babae na pinaghatidan ni Anjo. Anak nang, ito yung babae na pinaghatidan ko doon sa sityo ha. Anong ginagawa niyan dito? Teka, sigurado ka ba? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Nakikilala ko yung damit niya, no? Huwag kang lalabas pare. Sila Mang Dolpo lang bahala sa kanya. Ibinaling ng dalawa ang tingin sa mag-ama. Kinakausap nila ang babae habang lumilingon sa kinaroroonan nila Anjo. Huwag ka nang makialam, Dolpo. Ibigay mo na lang siya sa amin. Hindi pwede, Flora. Wala siyang kasalanan sa inyo. Kaya wag na wag niyo siyang gagalawin. Dahil sa oras na may mangyari sa kanya, isinusumpa ko. Uubusin ko, maging ang kahuli-hulihan sa angkan ninyo. Wala kaming anumang atraso sa iyo at ganun ka din sa amin. Kaya sana manatili tayong ganun. Ibigay mo ang binata at walang... Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil biglang binato ni Jack ang itak sa matanda. Tumama ito sa ulo na naging sanhi ng agarang kamatayan. Nakakainis. Masyado kayong makulit ha. Pasensya ka na tay, hindi ko na po napigilan ng sarili ko. Ayos lang. Yun din naman ang sasapitin niya sa akin. Kaya mas mabuti nang inunahan mo. Anjo, maswerte ka. Dahil ang aswang na sumunod sa'yo, isang balo. Walang anak at ibang kamag-anak na maaaring magigante. Sinayang lang na matandang to ang natitirang buhay niya, pero Anjo, hindi nangangahulugan na titigilan ka na nila. Kaya bago ka umalis sa aking bakuran, nais kong magdala ka ng isang dakot ng lupa. Isaboy mo ito sa inyong tahanan, nang sa ganon, mapasakop ka sa aking dome. Ang iyong pamamahay ay magiging teritoryo ko na rin. Sige po, Tatang. Maraming salamat po. Kinabukasan nagpaalam ng umuwi si Nachito.
Pinabaunan ni Mang Dolpo si Anjo ng pangontra at isang botelya ng lana. Naging kakaiba ang karanasan ni Anjo ng mga panong yun. Para sa kanya, ito ang pinakamalaking dahilan ng pagbabago ng paniniwala. Hindi inaasahan ng binatang magkakaroon siya ng ganitong karanasan na hanggang sa ngayon, 5 taon may gitna ang nakakalipas, hindi pa rin nakakalimutan. Nang minsan siyang pumunta sa baryo ng mga aswang at nang minsan siyang iligtas ng isang engkanto na nagngangalang Joaquin. Ang susunod na kwento ay tungkol sa medalyon ni Arcangel San Miguel. Simula na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Vince. Taong 2002, Rizal. Maingay ang paligid sa loob ng kanilang opisina sa Makati. Ang tunog ng mga electric fan na umiikot at ang reklamo ng mga katrabaho tungkol sa tambak na dokumento. Si Vince, 2 taon nang nagtatrabaho bilang encoder, nakatulala sa computer screen. Ang kape ay malamig na. Ang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng liwanag ng monitor. Vince, pre, anong plano mo sa long weekend? Ako, uwi ako sa amin sa Rizal eh. Total, ilang araw din naman tayong walang pasok dahil sa holiday. Gusto mong sumama? Napalingon si Vince. Tubong Iloilo naman siya. Pero dito na sa Maynila nanirahan simula nang makapagtapos ng pag-aaral. Sa Rizal? Malayo ba yun? Parang gusto ko rin sana kaso nakakahiya naman sa pamilya mo. Baka makabala ako eh. Tugon ni Vince. Ano ka ba pare? Hindi ka naman ibang tao sa amin. Alam mo naman 'di ba? 2 taon na tayo magkasama sa boarding house para tayong magkapatid. At saka, wala ka namang ibang pupuntahan dito sa Maynila kundi sa mall. Doon sa amin makakahinga ka. Sariwa yung hangin, walang polusyon. Higit sa lahat, walang trabaho na iisipin. Ano ba? Pwede din naman. Wala naman talaga akong kasama dito, yung roommate ko. Uwi din sa probinsya nila sa Bicol. O siya, sige, sasama na ako. Kailangan ko din talagang lumabas dito sa Maynila. Nakaka-stress. Pero babalaan kita pare ha. Tahimik dun sa amin. Hindi kagaya dito sa Maynila na kahit madaling araw, palaging buhay ang paligid. Doon, maingay yung mga kuliglig. Pero yung mga tao maagang natutulog. Baka mabigla ka sa sobrang katahimikan ha. Hanap-hanapin mo yung busina dito. Ayos lang yan pare. Di ba? Matagal ko na din sinabi sa'yo na gusto kong makatikim ng tunay na buhay probinsya. Siguro ito na nga yung panahon. Nakakasakal yung usok at ingay dito. Nasasabik na ako ah. Madaling araw pa lamang, nilisa na ng 2 ang Maynila. Bit-bit ang kani-kanilang backpack. Sumakay ng jeep. Pagkatapos ay lumipat sa isang lumang bus na bumabiyahe patungong Rizal. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting nawawala ang matatayog na building, napapalitan ng malawak na sakahan at mga bundok na puno ng gubat. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Vince na mapatingin sa labas ng bintana. Ang mga tao dito ay simple lang ang pananamit. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa. Vince, uy gising na, malapit na tayo sa kanto kung saan tayo bababa. Huwag ka matulog dyan, baka lumagpas tayo. Ang layo pala talaga no? Parang ibang mundo na yung dinadaanan natin, kanina pa tayo nasa biyahe. Parang wala nang katapusan yung mga puno. Sabi ko naman sa'yo eh, sa dulo pa ng bayan yung tahanan namin. Malapit na kami sa paanan ng bundok kung saan maraming gubat. Pagbaba ng bus, sumakay pa sila ng tricycle. Pero hindi doon nagtatapos ang biyahe. Kailangan pa nilang maglakad sa makitid na daan
na napapalibutan na matatayog na kawayan at malaking puno ng nara. Probinsyang-probinsya talaga pala dito sa inyo pare no? Walang signal yata yung telepono ah. Titignan ko yung bar. Ay, zero talaga. Wala talagang signal dyan sa pwesto na yan. Kailangan mong umakyat dun sa burol kung gusto mong tumawag. O di ba sabi ko naman sa'yo ganito dito sa amin? Dito tilaok ng manok ang gigising sa'yo tuwing umaga. Kaya nga pare. Pero wag kang mag-alala. Sigurado magiging maligaya ako dito. Alam mo naman ang trabaho natin. Palaging stress. Kaya ito na siguro ang sagot sa lahat ng pagod. Ang makatikim ng katahimikan. Kapayapaan kahit ilang araw lang. Walang signal, okay lang, basta pahinga. Akong bahala sa'yo pare. Maraming magandang lugar dito sa amin. Bukas sa bukas, ipapasyal kita sa ilog at sa talon. Masarap maligo dun ha. Malamig ang tubig na galing mismo sa kabundukan. Uy, ayos ah. Masarap talaga ang buhay probinsya. Parang naalala ko tuloy yung Iloilo bigla. Iba talaga kapag amoy lupa saka yung puno sa paligid. Ang bango ng aroma. Nawawala yung bigat ng dibdib ko eh. Nang marating ang bahay ni Michael, sinalubong sila ng amang si Mang Efren. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento ang kinalalagyan. Sa paligid ay maraming tanim na gulay, puno ng mangga at mga kawayan. Ang bahay ay may malaking balkonahe na nakaharap sa daan. Pagsapit ng dilim, matapos ang masarap na hapunan ng sinigang na baboy at kaning bagong saing, lumabas si Vin sa balkonahe para magpahangin. Habang nakaupo sa lumang upuan na gawa sa kawayan, tinignan niya ang madilim na kalsada sa harap ng bahay. Walang ilaw ang mga poste. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan at sa munting bumbilya sa loob ng bahay. Biglang may napansin si Vince. Sa hindi kalayuan malapit sa isang malaking puno ng mangga, may dalawang lalaki na nakatayo. Hindi sila gumagalaw. Tila may tinitignan sa loob ng bakuran nila Michael. Sino kaya yung mga yun? Parang kanina pa sila dyan ah. Hindi naman sila nag-uusap. Sinubukan ni Vince na tumitig ng maigi. Nakita niya na may hawak na mahabang tela. Kaso nga lang dahil sa dilim, hindi niya matiyak kung ano ito. Nang mapansin ng mga lalaki na nakatitig si Vince, dahan-dahan silang lumakad palayo, papasok sa kakahuyan. Hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang mga ito. Pumasok si Vince sa loob. Nakita si Michael na nag-aayos ng kulambu sa sala. Pre, may mga tao ba talagang tumatambay sa labas nyo kahit gabi na? Yung mga tambay dyan oh, dun sa puno ng mangga. Wala naman. Bihira yung mga tao dito kapag ganitong oras. Ba't mo natanong may nakita ka? Oo, kanina kasi may nakita akong dalawang lalaki sa tapat. Nakatayo lang sila parang may inaabangan tapos yung nakita nilang nakatitig ako, umalis naman kagad. Kakaiba yung postura nila, balot na balot eh. Siguro baka kapitbahay lang yun na naglalakad o kumukuha ng panggatong. Hayaan mo na sila. Wag mo na lang pansinin. Hindi mapakali si Vince. Kahit malamig ang hangin, nakakaramdam ng kaunting kaba. Iba ang kutob nito sa mga lalaking nakita. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa. Kahit puyat si Vince, mabilis itong bumangon dahil sa plano nilang mamasyal. Ipapasyal siya ni Michael sa bayan para makita ang lokal na palengke at ang lumang simbahan na gawa pa sa bato. Dahil sa tindi ng sikat ng araw, nauna ang dalawa habang naglalakad sa bayan. Huminto ang mga ito sa isang maliit na tindahan na pagmamay-ari ni Aling Bebang. Matandang babae na kilala sa buong baryo dahil sa pagiging mapagmasid. Magandang umaga po, Aling Bebang. 2 soft drinks nga po. Yung malamig na malamig ha. Yung galing sa ilalim ng yelo. Michael, kamusta na iha? Ilang taon ka ding hindi nakauwi dito sa atin ah?
Akala ko nakalimutan mo na kami sa ganda ng Maynila. Ayos lang naman po ako, Aling Bebang. Nagtatrabaho po para may maipadala kay tatay. Kaya nga po ako umuwi ngayon para magbakasyon ng ilang araw. Sinama ko na din yung kaibigan ko, si Vince, para makakita ng tunay na probinsya. May kasama ka pala. Michael, naibahagi na ba sa'yo ng tatay mo ang tungkol sa mga usap-usapan dito ngayon? Yung tungkol sa mga nagaganap kapag bilog ang buwan? Uso po? Ano ho yun? Parang wala naman pong sinabi si tatay kagabi. Ganun ba? Siguro ayaw kayong takutin ng tatay mo habang kumakain. Pero iho, mag-iingat kayo. Uso dito ngayon ng mga kulto. May mga kumikilos na naman sa dilim. Kulto. Aling Bebang naman hanggang ngayon naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Hindi ba nung unang panahon pa yan? Teka sandali, Michael, Aling Bebang. Totoo po ba yan? Kasi kagabi, may napansin akong dalawang lalaki sa bahay nila Michael. Nakatitig sa bahay, parang may inaabangan sila sa dilim. Biglang seryosong humarap si Aling Bebang kay Vince. Hinawakan ang braso nito ng maigpit. Diyos ko, iho. May posibilidad na ang mga lalaking yon ay grupo ng mga kulto. Bumabalik sila ngayon upang maganap ng mabibiktima. At kadalasan, mga bagong muka o dayuhan ng punterya dahil hindi nyo alam ang mga bawal dito. Makinig kayo sa akin, lalo ka na, Vince. Yung mga tsinelas nyo, wag na wag nyong hahayaang maiwan sa labas ng bahay pagpatak ng gabi. Itago nyo sa loob, sa ilalim ng kama o kahit saan basta wag sa labas. Mag-iingat kayo. Pero ano po bang gagawin nila sa mga tsinelas namin? Kung gusto po nila yun, edi bibili ko ng 100 sa palengke. Ipapamigay ko sa kanila para tigilan nila kami. Iho, wag kang magbibiro ng ganyan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang bawat gamit na may bakas ng iyong katawan, lalo na ang tsinelas na nakatapak sa lupa, sumasalo ng pawis ng iyong paa ay may koneksyon sa iyong espiritu. Kapag nakuha nila yan, magagawa kayong biktimahin. Gagamitin nila ang bakas para sa ritual at gawing alay sa kanilang pinaniniwalaan. Maaaring tawagin ng mga ito ang kaluluwa mo habang natutulog ka. Napahinto si Vince. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong usapin. Pero ang seryosong boses at ang takot sa mga mata ni Aling Bebang ang nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Matapos ang usapan, dumiretso ang dalawa sa ilog. Naligo at nagpakasaya sa malamig na tubig. Tumalon ang mga ito mula sa malalaking bato. Nakipaglaro sa mga lokal na bata doon. Sinubukan ni Vince, nakalimutan ang sinabi ni Aling Bebang. Inisip ng binata na baka gawi lang talaga ng mga matatanda sa probinsya ang manakot ng mga dayuhan upang hindi maging magulo sa lugar nila. Gabi na nang makarating ang dalawa sa tahanan. Pagod na pagod ang mga ito dahil sa maghapong paglalakad, paglangoy sa malakas na agos ng ilog. Ang mga kalamnan nananakit na sa tindi ng aktibidad. Grabe pre, ang sarap maligo sa ilog pero nakakapagod din pala. Parang gusto ko na lang matulog hanggang bukas. O sige na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga kagad. Magluluto pa si tatay ng hapunan. Dahil sa sobrang pagod at antok, basta na lamang sinipa ni Vince ang tsinelas sa labas ng pintuan bago pumasok sa loob. Nakalimutan niya ang babala ni Aling Bebang. Sa isip niya, tsinelas lang yan. Sinong magnanakaw? Kinabukasan, maagang nagising si Vince dahil sa tunog ng mga manok. Lumabas siya. Nag-inat at lumanghap ng sariwang hangin. Pero laking gulat ng tignan ang tapat ng pinto. Wala ang tsinelas. Kahit isang peraso. Wala. Michael! Uy, gising Michael! Bakit bang aga-aga pa eh?
Para kang nakakita ng multo ah. Yung tsinelas ko wala na oh. Iniwan ko dito sa labas kagabi. Ngayon wala na, ninakaw yata eh. Lumabas si Mang Efren na noon ay nagtitimpla ng kape. Lumapit siya sa pintuan, tinignan ng sahig. Anak nang, sinasabi ko na nga ba? Naglilibot na naman sila. Hindi talaga sila tumitigil. Sino pong sila, Mang Efren? Baka naman po aso lang yung kumuha. Dinala sa silong. Pre, walang aso dito na kumukuha ng mga tsinelas na pares ha. Yung mga kulto na sinabi ni Aling Bebang kahapon, totoo sila. Nagsisimula na namang kumuha ng gamit. Tsinelas nga lang yun, bakit nila kukunin? Kung magnanakaw sila, bakit hindi na lang yung mga gamit sa loob? Iho, hindi sila simpleng magnanakaw ng gamit na pwedeng ibenta. Ang mga tsinelas, simbolo ng iyong pagtapak. Para sa kanila, ito ay may malaking koneksyon sa iyo. Ayon sa kasabihan, ang bawat sapin sa paa may naiiwan na bakas ng espiritu at aura na nagmamay-ari. Sa pamamagitan ng tsinelas mo, madali nilang mapapasok ang iyong kaloob-looban. Parang may tali silang hawak na nakakabit sa iyo. Mga Efren sa Maynila ho, kapag nawala ang tsinelas, ibig sabihin may kumuwang bata o napagtripan ka. Mahirap naman pong maniwala na may kinalaman yan sa espiritu. Baka naman may nantitrip dito sa akin kasi galing ako sa Maynila. Iba ang patakaran dito sa aming baryo. Vince, maraming bagay dito na hindi may papaliwanag ng lohika. Pero iho, ipinapakiusap namin sa iyo para sa iyong kaligtasan habang nandito ka. Huwag na huwag ka munang lalabas ng bahay ngayong gabi. Hanggat hindi sumisikat ang araw, manatili ka sa loob ng kwarto mo. Ganun ho ba? O sige ho. Susunod ako. Total, wala naman akong tsinelas. Hindi din ako makakapaglakad sa labas. Pero sa loob ni Vince, nabubuo ang isang mapanganib na plano. Matigas ang ulo. Ayaw nitong maging sunod-sunuran sa mga kwentong kababalaghan. Gustong mapatunayan ng binata kung totoo ba ang lahat o guni-guni ng mga tagalugar para maging kapanapanabik ang istorya nila. Nang sumapit ang gabi, nagkunwari si Vince na matutulog sa higaan sa sala. Inaantay nitong marinig ang malakas na hilik ni Michael at ang maimbing na paghinga ni Mang Efren sa kabilang kwarto. Nang matiyak na tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang backpack na nakatago sa tabi ng mesa. Sa loob nito, may malakas na flashlight, isang bote ng tubig at isang matalim na sundang na nakita sa kusina kanina. Hindi ako pwedeng magpakita na takot ha. Taga Maynila ako. Hindi totoo yung mga ganyan. May dala siyang maliit na medalyon, bigay ng lolo sa Iloilo bago pumanaw. Isang medalyon na may nakaukit na San Miguel Arcangel. May hawak na espada, nakatapak sa demonyo. Ang sabi ng lolo niya, proteksyon daw ito laban sa masasamang elemento, nagbibigay ng lakas ng loob sa sinumang nagsusuot. Isinuot ni Vince bilang kwentas. Dahan-dahang binuksan ng pintuan. Malamig ang hangin. Mas malamig kumpara kagabi. Sobrang dilim ng paligid. Tanging liwanag ng buwan na bahagyang natatakpan ng ulap ang gabay niya. Hanapin ko yung mga yun. Ipapakita ko sa kanila na hindi lahat ng dayuhan natatakot sa kanila. Naglakad siya patungo sa madilim na daan kung saan nakitang naglaho ang mga lalaki nung gabi. Ang lugar nila Michael, hindi sementado, kaya bawat takbang ay lumilikha ng tunog sa tuyong dahon at sanga. Bawat kaluskos, wari sumusunod sa kanya. Pagpasok sa kagubatan, nakakabingi ang katahimikan, nawala ang huni ng mga kuliglig.
biglang may narinig na yapak sa hindi kalayuan. Hindi lang isa, madami. Mabilis na nagtago si Vince sa likod ng isang malaking puno. Pinatay nito ang flashlight. Mula sa pinagtataguan, nakita ang isang grupo ng mga lalaki. 7 hanggang 8 ang bilang. Nakasuot ng itim at mahabang balabal. Ang mga muka ay natatakpan ng madilim na tela. May bitbit silang mga itim na kandila at mahabang patalim. Sumunod si Vince sa mga ito ng dahan-dahan. Pinipilit na wag makagawa ng anumang ingay. Siguradong sigurado ito, sila ang kumuha ng tsinelas. Nakarating ang grupo sa isang bahagi ng gubat na may malaking puno ng balete sa gitna. Ang paligid ay malinis, na parang madalas ginagamit para sa mga ritual. May mga buhok ng hayop na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nakita ni Vince, nagtitipon ng mga lalaki sa ilalim ng puno. May mga sindina ang mga kandila, pero ang apoy ay kakaiba. Hindi dilaw, may halong asul at lila. Sa gitna ng bilog, isang malaking bato na nagsisilbing altar. Sa ibabaw ng altar na yon, nakita ni Vince ang mga tsinelas, kasama ang iba pang mga gamit na galing din sa ibang tao. Nagsimulang magdasal ang mga lalaki. Ang boses ng mga ito ay parang ungol na galing sa ilalim ng lupa. Isang lengguwahe na hindi maintindihan. Isang lalaki na tila leader nila ang humarap sa altar at itinaas ang patalim sa langit. Ang bakas ay narito. Ang kaluluwa ay tinatawag. Sa dugo ng dayuhang pumasok sa aming lupain, ang kapangyarihan ay mapapasamin. Halika, sumunod ka sa iyong bakas. Nakaramdam si Vince ng matinding init sa dibdib. Ang medalyon ni San Miguel na nakasuot, nag-iinit. Parang baga na nakadikit sa balat. Binubulungan siya ng medalyon na gumising. Ano to? Aray, bakit sobrang init? Umiinit yung... umiikot ang paligid ko. Sa puntong ito, naramdaman ni Vince na may hindi nakikitang tali na humihila sa katawan patungo sa altar. Gusto nitong tumayo, lumapit sa mga grupo, para bang may kusang kumokontrol sa kanya. Pero ang matinding init ng medalyon, ang tila ng gigising sa kanyang kamalayan. Ang medalyon ay naging kalasag nito laban sa sumpa. Doon napagtanto ni Vince na totoo ang lahat. Hindi lang tsinelas ang kinuha ng mga kulto. Sinusubukan nilang kunin ang sariling pag-iisip. Biglang tumigil ang leader ng kulto sa pagdarasal. Tumingin sa direksyon kung saan nakatago si Vince. May nagmamasid. Nararamdaman ko ang presensya ng banal na gamit. May humaharang sa ating ritual. Hanapin niyo! Dahil sa matinding takot, hindi na nag-isip si Vince. Mabilis na tumayo at kumaripas ng takbo pabalik sa direksyon ng bahay nila Michael. Narinig niya, nagsisigawan ang mga kulto sa likuran. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay mabilis na papalapit. Huliin niyo! Huwag niyong hayaang makalabas ng gubat. Ang alay ay kailangang makumpleto. Tumakbo si Vince. Ang sanga ng puno ay humahampas sa muka. Nag-iwan ng mga sugat, pero hindi ito humihinto. Ang flashlight ay pabalik-balik ang ilaw, pero hindi niya ito magamit ng maayos dahil sa sobrang panginginig ng kamay. Naramdaman ni Vince ang presensya ng mga humahabol sa kanya. Nararamdaman nito ang lamig ng kanilang mga patalim sa likuran. Sa tuwing pakikiramdaman nito, manghihina siya o susuko na. Mas lalong umiinit ang medalyon na para bang nagbibigay sa kanya ng matinding enerhiya upang magpatuloy. Nang makita ang malayong ilaw mula sa kusina ng bahay nila Michael, lalong binilisan ng takbo. Pagdating sa pintuan, mabilis niya itong binuksan.
Pumasok, kinandado ang lahat ng trangkahan. Naupo si Vince sa sahig. Hingal na hingal, pawis, puno ng putik ang damit. Saan ka nang galing, Vince? Bakit ganyan yung itsura mo? Iho, ang sabi ko sa'yo huwag kang lalabas, bakit hindi ka nakinig? Hindi kaagad nakapagsalita si Vince. Inabutan siya ni Michael ng tubig. Ilang sandali, dahan-dahang pinaliwanag ang lahat. Ang altar sa ilalim ng balete, ang mga tsinelas, ang lider na tumatawag ng kaluluwa, at ang medalyon na nagligtas sa kanya. Totoo. Totoo ang lahat, Mang Efren. Muntik na nila ako makuha. Kundi dahil sa medalyon, baka naglakad na ako papunta dun sa altar eh. Yan ang nagligtas sa'yo, iho. Si San Miguel, may basbas. Kung wala yan, naging bahagi ka na ng kasaysayan ng gubat na ito. Hindi nakapagpahinga ang tatlo hanggang sa sumikat ang araw. Nanatili silang gising sa sala, bitbit ang mga pansariling proteksyon. Nang magliwanag na, mabilis na nag-impake si Vince. Wala na itong pakialam sa tsinelas. Gustong makalayo sa lugar. Dumaan sila sa tindahan ni Aling Bebang bago sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Alis na kayo kagad. Mabuti naman at nakinig ka sa huli, iho. Nakita mo ang bagay na akala mo ay kwento-kwento lang. Dito may katotohanan yan. Oo, Aling Bebang. Maraming salamat po ah. Hindi ko na po ulitin yung katigasan ng ulo ko. Habang nasa loob ng bus, nakatingin si Vince sa mga kamay. Nanginginig pa din. Pre, sa susunod, sa Maynila na lang tayo. Kahit maingay, kahit mausok, basta ligtas. O sige pare, kahit ako. Natakot din para sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo babalik dito. Hanggat hindi na nanahimik yung mga kulto. Mula noon, naging maingat na sina Vince. Natutunan nito na ang bawat lugar ay may kanya-kanyang kwento ng lihim. Higit sa lahat, natutunan niya na ang bawat bakas na ating iniiwan, ito ay may koneksyon sa ating espiritual. At ang medalyon na binigay ng kanyang lolo, mas pinag-ingatan. Ito ang nagligtas sa kanya upang hindi maging parte ng ritual o kasaysayan ng gubat. Ang isang medalyon, mataas na uri ng tangan na kung tawagin ay San Miguel. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lita. Taong 1962. Zambales. Ang Zambales ay isang lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon na kilala sa mahabang baybayin at likas na yaman. Hinahaplos ito ng alon mula sa West Philippine Sea, kaya't kilala ang lugar sa malinis na dalampasigan na may kakaibang kulay abong buhangin. Napapalibutan din ito ng kabundukan katulad ng Zambales Mountains na nagbibigay ng proteksyon at likas na ganda sa lalawigan. Bukod sa turismo, umaasa rin ang mga residente sa pangingisda at agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Sa kabuuan, ang Zambales ay isang payapang lugar na pinagsasama ang ganda ng dagat at bundok na nagbibigay ng tahimik at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga naninirahan at bumibisita dito. Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Zambales, taong 1962 ang buhay ay simple lang. Ang mga tao ay nabubuhay sa kung ano ang ibinibigay ng dagat. Ngunit sa dulo ng baybayin, may isang lugar na parang kinalimutan na ng panahon. Umagang-umaga pa lang, bitbit na ni Ramon ang lambat.
Ang bangka nito ay maliit lang, gawa sa matigas na kahoy na pinatibay ng maraming taon na paghahanap buhay. Sanay na siya sa alat ng hangin at sa hapdi ng araw sa balat. Ang aga mo naman ata ngayon. Patakbo itong lumapit kay Ramon habang hawak ang isang basket na may lamang almusal. Alis ka na naman? Hindi ka pa kumakain, di ba? Mamaya na, Lita. Kailangan kong mauna sa dagat habang hindi pa mataas ang araw. Wika ni Ramon. Doon ka ba sa dulo pupunta? Sa may malaking bato? Oo, bakit ba? Huwag doon, Ramon. Nakikiusap ako. Ang sabi ni Aling Sisa, may kakaiba daw sa lugar na yun eh. Hindi daw normal ang katahimikan. Bagyang ngumiti si Ramon. Lita, alam mo naman si Aling Sisa, di ba? Maraming baong kwento yun. Baka gusto niya lang takutin ng mga tao para sa kanya lahat ng isda. Hindi ako nagbibiro, Ramon ha. Ang sabi ng ibang mga mangingisda, kahit yung mga ibon, hindi lumilipad sa ibabaw ng tubig na yun. Bakit ka pupunta sa lugar na iniiwasan ng lahat? Ikaw lang yung hindi natatakot sa lugar na yun ah. Kasi doon maraming isda. Lita, sa lugar na walang tao, doon matatagpuan ang malalaking huli. Kailangan nating kumain, di ba? Hindi ka ba talaga natatakot? Paano kung totoo yung mga sinasabi nila? Sa isda lang ako natatakot, Lita. Lalo na kapag wala sila sa lambat ko. Itinulak ni Ramon ng bangka sa ibabaw ng tubig. Basta babalik ako bago magtanghalian. Huwag kang mag-alala, Lita. Tahimik lang na pinapanood ni Lita ang unti-unting paglayo ni Ramon. Hanggang sa naging maliit na tuldok na lang ang bangka nito sa malawak na asul na karagatan. Pagdating ni Ramon sa dulo ng baybayin, pumasok ito sa isang kwarto na walang bintana. Ang dagat ay parang salamin. Walang alon, walang paggalaw. Kahit ang tunog ng hangin, biglang nawala. Maganda talaga dito. Tahimik at payapa. Ibinaba ni Ramon ang lambat. Hindi siya nagkamali. Sa loob ng ilang oras, halos mapuno na ang bangka nito. Ang mga isda ay malalaki at sariwa pa. Swerte ko talaga. Ang dami kong huli ngayon ah. Mas marami pa sa huli ko nung nakaraan. Ngunit habang hinihila ang huling bahagi ng lambat, may narinig siyang boses. Hindi ito boses ng tao na sumisigaw. Ito ay isang himig, isang kanta na napakalamig pakinggan. Sino yan? Parang wala namang ibang tao dito maliban sa akin eh. Walang sumagot. Lumingon si Ramon sa kaliwa at kanan. Walang ibang bangka sa paligid. Siguro, guni-guni ko lang. Hindi pa ako nakapag-almusal kanina at saka ang tindi pa ng init ngayon. Muling narinig ni Ramon ang kanta. Mas malapit na ngayon. Dahan-dahan itong tumingin sa gilid ng bangka. Halos lumundag ang puso nito nang makita ang isang kamay na nakakapit sa kahoy. Ang mga daliri ay mahaba at maputla. Mula sa tubig, dahan-dahang umangat ang isang babae. Ang buhok ay itim na itim at basang-basa. Nakatakip ang kalahati ng muka. Ang balat ay kasing puti ng gatas. Sino ka? Hindi sumagot ang babae. Tumingin lang ito ng diretsyo sa mga mata ni Ramon. Ang mga mata ng babae ay parang malalim na dagat. Madilim ngunit kumikinang. Ang anyo nito ay kawig ng tao. Ngunit napansin ni Ramon na parang malungkot ito. Naliligaw ka ba? Bakit nandito ka sa gitna ng karagatan? Kahit alam niya na imposibleng may babaeng lumangoy sa gitna ng dagat na mag-isa. Hindi pa rin nagsasalita ang babae. Maya-maya ay dahan-dahan itong lumubog pabalik sa tubig. Walang tilamsik, walang ingay, parang bula na naglaho.
Nakatitig lang si Ramon sa tubig kung saan nawala ang babaeng nakita. Ano yun? Parang kakaiba yung nakita ko ah. Hindi kaya multo yun? O baka totoo talaga yung sinabi ni Lita? Hindi na ipinagpatuloy ni Ramon ang pangingisda. Mabilis na kinuha ang sagwan at bumalik sa baryo. Pagbalik sa pangpang, sinalubong siya ni Lita. Kaagad napansin ng dalaga na maputla si Ramon. "Oh, anong nangyari sa'yo? Marami kang huli pero bakit ganyan yung itsura mo?" Hindi sumasagot si Ramon. Tahimik itong ibinaba ang mga nahuling isda. "Hoy, sumagot ka nga. Kausapin mo ko, ano bang nangyari sa'yo? May nakita ka doon ano?" Oo, Lita. Pero hindi ko alam kung ano. "Tao ba o mangingisda?" Mukhang tao siya eh. Babae pero kakaiba. Hindi siya nagsasalita at parang lumabas mula sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina nung nakita ko siya. Bigla na lang lumitaw eh. "Sinasabi ko na nga ba? Sabi ni Aling Sisa." Hindi na natapos ni Lisa ang pagsasalita. Pupunta ko kay Aling Sisa ngayon din. Gabi nang makarating si Ramon sa bahay ni Aling Sisa, ang matanda ay nakaupo sa labas. Nakatingala sa kalangitan, parang may inaantay. Magandang gabi po, Aling Sisa. May gusto lang po sana akong itanong. Tumingin ng matanda kay Ramon. Ang mga mata ay puno ng kaalaman. "Tungkol sa dagat ang pagpunta mo dito ano? Doon sa tahimik na tubig?" Opo, may nakita akong babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat. Hindi siya nagsasalita, pero tumingin sa akin eh. "Hindi ka na dapat bumalik doon. Mapanganib ang lugar na yon. Sinabihan ko na si Lita nung nakaraan." Bakit po? Sino po ba siya? Kaluluwa ba yun na nalunod? Hindi siya kaluluwa. Mas matanda pa siya sa baryong ito. Sila ang mga nakatira sa ilalim bago pa tayo dumating dito. Pero ano po siya, Aling Sisa? Naguguluhan po ako eh. Hindi lahat ng nakatira sa tubig ay isda. Ramon, may mga nilalang na hindi para sa ating mga tao. Kapag nakita ka ng mga ito, hindi ka na nila tatantanan. Ang kanilang tinig ay isang bitag. Pero wala naman siyang ginawa sa akin, Aling Sisa. Sa ngayon wala. Pero wag mong kakalimutan, ang dagat ay palaging kumukuha ng kapalit. Sa kabila ng babala ni Aling Sisa, hindi mawala sa isip ni Ramon ang babae. Gabi-gabi, naririnig sa panaginip ang himig na narinig sa dagat. Parang tinatawag siya nito. Kinabukasan, imbes na umiwas, bumalik si Ramon sa parehong lugar. Hindi nito alam kung bakit. Malamang ay dahil sa kuryosidad o siguro dahil may kung anong humihila sa kanya. Nandito ka ba? Kung nandito ka, lumabas ka. Tahimik ang paligid. Ilang minutong nakalipas, biglang gumalaw ang tubig sa gilid ng bangka. Lumabas uli ang babae. Ngayon mas malapit na siya. Kitang-kita ni Ramon ang bawat detalye ng muka. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman kung sino at ano ka. Hindi sumagot ang babae. Pero hindi rin siya lumubog. Wari pinagmamasdan nito si Ramon. Pwede ba kitang kausapin? Sa pagkakataong ito, unti-unting umangat ang babae mula sa tubig hanggang sa makita ni Ramon ang kalahati ng katawan nito. Napanganga siya. Ang ibabang bahagi ng katawan, hindi mga paa. Isang mahabang buntot na may mga kaliskis, kumikinang sa ilalim. Sirena! Napatras siya ng kaunti. Pero sa unang pagkakataon ngumiti ang babae. Isang ngiti na para bang nagsasabi na hindi siya dapat matakot. Mula noon,
Naging ritual na ni Ramon ang pumunta sa dulo ng baybayin. Araw-araw, nagdadala siya ng maliit na bagay. Isang makulay na bato, iba't ibang prutas, o hindi kaya naman mga kwento tungkol sa buhay na lupa. May pangalan ka ba? Kung meron man, pwede ko bang malaman? Tahimik lang ang babae, nakikinig sa bawat salita ni Ramon. Bibigyan na lang kita ng pangalan. Tatawagin kitang Agua. Tama, bagay sa'yo yan. Bagyang tumango ang babae. Mukhang nagustuhan nito ang pangalan. Napangiti si Ramon. Sa mga sandaling yun, nakalimutan na nito ang lahat ng babala ng mga tao sa baryo. Para sa kanya, si Agua ay isang kaibigan. Habang lumalalim ang pagkakaibigan nila Ramon at Agua, nagsimula namang magkaroon ng takot sa baryo. Ramon, alam mo ba yung balita dito sa atin? May mga nawawalang mangingisda. Si Mang Densyo hindi na bumalik kagabi. Nakita na lang yung bangka niya wasak. Baka tinamaan lang ng malakas na hangin sa laot. Magandang panahon kagabi, Ramon. Alam mo yan. At may naririnig yung mga tao, kanta daw eh. Ang sabi nila, yung boses na yun daw yung nagdadala sa mga mangingisda sa kapamakan. Kumalma ka. Hindi totoo yan. Totoo yan at ikaw. Araw-araw kang pumupunta sa dulo. Ano bang ginagawa mo dun? Nangingisda lang ako. Para may makain tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo, Ramon. Alam mo parang unti-unti ka nang nagbabago eh. Hindi ka na nakikipag-usap sa amin. Palagi ka na lang nakatitig sa dagat. Hindi na sumagot si Ramon. Ayaw nitong sabihin ang tungkol kay Agua. Alam niya na hindi ito maiintindihan ng dalaga. Isang hapon, habang kausap ni Ramon si Agua, may napansin itong kakaiba. Lumapit ang kaibigang Serena sa bangka at hinawakan ang kamay ni Ramon. Ang mga kamay ni Agua ay napakalamig, parang yelo. Ayos ka lang naman, di ba? Wala ka namang nararamdamang kahit ano masakit. Ngunit nang tignan ni Ramon ang mga daliri ni Agua, nanlaki ang mga mata. May bahid ng dugo sa mga kuko. Sariwang dugo. Agua, ano to? Anong nangyari sa mga daliri mo? Biglang bumitaw si Agua. Ang muka na dati ay malambot, biglang naging seryoso. Unti-unting lumubog sa tubig at hindi na muling lumitaw ng hapon na yun. Kinagabihan hindi nakatulog si Ramon. Paulit-ulit sa isipan ang dugo sa kamay ni Agua. Hindi siya yun. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Pero sa loob niya, nagsimula ng magduda. Kinabukasan mas maagang bumalik si Ramon sa dagat. Gusto niyang makuha ang sagot mula kay Agua. Agua, lumabas ka! Ilang oras ang lumipas pero walang Agua na nagpakita kung kaya nagpasya siya na umuwi. Pagkarating, narinig nito ang sigaw ni Lita mula sa pangpang. Ramon, halika dito! May nakita kami! Nagmamadaling bumaba si Ramon. Dinala siya ni Lita sa isang bahagi ng baybayin na puno ng mga bato. Doon, may isang bangkang wasak. Ang bangka ni Mang Densyo. Eto Ramon, tignan mo yan. Sa loob ng bangka, may mga marka ng kuko. Parang may kung anong hayop ang pilit na pumasok sa loob. At sa gitna ng bangka, may mga kaliskis na kulay asul at berde. Ang parehong kulay ng buntot ni Agua. Sinasabi ko sa iyo, Ramon hindi yan normal. May halimaw sa dagat na to at ikaw ang isusunod niya. Kung makapagsalita ka naman, Lita, hindi pa naman sigurado kung sinong may gawa niyan, di ba? Pagkatapos, hinawakan nito ang isang kaliskis. Ito nga ay kay Agua. Ramon, kailangan natin sabihin sa mga lalaki sa baryo.
Kailangan nilang tugisin ang nilalang na yan. Hindi na. Ako nang bahala. Ako ang kakausap sa kanya. Kakausapin pumatay nga yan ng tao. Wala nang usap-usap dito. Gabi na. Ang buwan ay bilog na bilog. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na dagat. Bumalik si Ramon sa dulo ng baybayin. Pero sa pagkakataong ito wala itong dalang bangka. Lumakad na lang ang binata sa mababaw na tubig hanggang sa umabot ito sa dibdib. Agwa, alam kong nariyan ka. Lumabas ka! Gumalaw ang tubig sa harap niya. Lumabas si Agua, pero iba na ang itsura ng Serena. Ang mga mata nito dati na kumikinang, ngayon ay parang apoy na pula. Ang mga kuko, mas mahaba at mas matatalas. Ginawa mo ba yun? May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Mang Densyo? Pinatay mo ba siya? Sa wakas nagsalita si Agua, pero hindi boses ng tao. Gutom. Gutom? Yan lang ba ang dahilan kaya ka pumapatay ng tao? Kayo ay kumukuha sa amin. Kami ay dapat maningil din sa inyo. Yan ang batas ng dagat. Pero akala ko'y baka Agwa. Hindi ba magkaibigan tayo? Magkaibigan tayo, Ramon. Kaya hindi kita kinukuha. Pero kailangan kong mabuhay. Hindi mo kailangan manakit, Agwa. Pwede tayong humanap ng ibang paraan na hindi pumapatay ng tao. Hindi ako mabubuhay. Dito ko nabibilang. At ikaw ay hindi rin nabibilang sa pampang. Anong ibig mong sabihin? Nakikita ko sa mga mata mo, Ramon. Hindi ka na masaya sa piling ng mga tao. Hinahanap mo ang katahimikan ng dagat. Hinahanap mo ko. Napayuko si Ramon. Alam niyang totoo ang sinabi ni Agua. Mula nang makilala ito, naramdaman niya na hindi na siya bahagi ng mundo ng mga tao. Ang ingay ng baryo, ang mga problema sa araw-araw, lahat ng ito ay parang nawalan ng halaga. Sumama ka sa akin, Ramon. At saan mo ako dadalhin? Sa ilalim. Doon ay walang gulo. Walang takot. Wala kang poproblemahin. Magkasama tayo habang buhay. Tumingin si Ramon sa malayo, sa mga ilaw ng baryo kung saan naroon si Lita at ang kanyang buhay. Pagkatapos tumingin siya sa madilim at malalim na tubig kung saan nag-aantay si Agua. Kung sasama ako, hindi na ba ako makakabalik? Hindi na. Magiging isa ka sa amin. Paano si Lita? Paano ang buhay ko doon sa baryo? Darating ang panahon na malilimutan mo sila at malilimutan ka din nila. Hinawakan ni Agua ang kamay ni Ramon. Mas malamig kumpara dati. Pero sa pagkakataong ito hindi natakot si Ramon. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi naramdaman sa piling ng mga tao. Kung hindi ako sasama, anong mangyayari? Mawawala ako. Hahanapin ako ng mga tao sa baryo. Papatayin nila ako at ikaw. Babalik ka sa buhay mong walang kulay. Matagal na natahimik si Ramon. Naisip niya ang katahimikan na lagi niyang hinahanap. Sige, sasama ko. Pero sa isang kondisyon. Huwag kang papatay ng tao dahil hindi sila pagkain, Agwa. Ngumiti si Agua. Isang tunay na ngiti sa muka. Dahan-dahang hinalikan ang noo ni Ramon. Biglang naramdaman ng binata na nagbabago ang katawan. Hindi na ito nahihirapang huminga kahit lumulubog sa tubig. Ang lamig ng dagat naging komportable. Kinabukasan na bulabog ang buong baryo. Nakita ang bangka ni Ramon. Nakatali pa rin sa pangpang. Pero si Ramon ay wala na. Hinanap nila ang binata sa buong baybayin, sa bawat bato,
sa bawat kuwebang malapit. Ramon, Diyos ko, nasaan ka? Sinabi ko na sa inyo, kinuha na siya ng dagat. Buhay pa si Ramon. Alam kong babalik siya, Aling Sisa. Ilang linggo ang lumipas. Naging kwento na lang si Ramon sa baryo. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik si Ramon, ano? Tinangay na yon ng malakas na hangin at kinuha ng sirena. O hindi kaya kusang umalis dahil may tinatakasan. Kung umalis siya, sana ay nagpaalam. Kawawa si Lita. Ngunit isang hapon, may isang bata ang naglalaro sa dalampasigan. Habang naghahagis sa mga bato sa tubig, bigla itong napahinto. Sa ilalim ng napakalinaw na tubig, may nakita itong dalawang anino. Ang isa ay babae, may mahabang buntot. Ang isa naman ay lalaki. Ang lalaki ay may buntot na din. Ang buhok ay mahaba katulad ng sa babae. Magkahawak ang mga kamay habang lumalangoy sa ilalim. Tumingin ang lalaki sa bata. Sandali silang nagkatitigan. Ang mga mata ng lalaki ay hindi na normal. Iba na. Nang matapos, isang mabilis na kampay ng buntot. Naglaho ang dalawa. Mabilis na tumakbo ang bata pabalik sa baryo para magsumbong. May ilang naniwala. May ilang ding hindi. Pero simula noon, wala nang mangingisda ang nanghas na pumunta sa dulo ng baybayin kahit maraming nauhuli. Ang katahimikan sa lugar na yon naging mas malalim pa. Ngunit kung minsan, kapag ang buwan ay bilog, ang dagat ay payapa, may maririnig ka pa rin. Hindi lang ito boses ng babae, may kasamang boses ng lalaki. Dalawang boses na magkasabay na humuhuni. Isang malungkot, pero ang isa, payapa. At sa ilalim ng tubig, sa lugar na hindi na nararating ng liwanag ng araw, naroon si Ramon at Agua. Malayo sa problema, malayo sa takot, malayo sa mundo ng mga tao na hindi sila naiintindihan. Dahil sa dagat, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa kamatayan. Ang iba, katulad ng kwento ni Ramon, nagtatapos sa isang bagong simula. Sa ilalim ng tahimik na tubig, may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga ugnayan na nabuo sa hindi inaasahang paraan. Ang paghahanap ng kapayapaan minsan nagdadala sa atin sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At ang tunay na pagkakaibigan o pag-ibig, walang pinipiling anyo sa mundo man ng mga tao o sa mundo ng mga elemento.